Hello, 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 hello. Next reaction. Muling nagbabalik. Zile yo alergyal mile. Ayan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, mga kabayan. Mga kamekus-mekus. Reaction. Ayan. reaction. Sabi nung napanood ko. Grabe mag-reaction na naman. Ayan. Meron na naman po tayong mahalagang pag-uusapan, mga kapatid. Ayan. OMG! Final na. Korte Suprema action na. Lagot si Tambaluslos at iba pa. Kulong. Alright. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko, bago pa lang po ito, baka pwede naman! Beka naman pwede mag-subscribe para lumaki-laki yung channel. Ayan, mag-like na rin at mag-share ng video na to. At kung isa kang DDS, beka naman, subscribe na! Ayan. Sayaw muna guys. Sayaw. Zile yo alergyal mile. Ayan. Huwag na natin patagalin. Baka mamaya makatulog kayo. Ayan. Grabe. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos pinagtulungan at ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte sa Kongreso para lang malihis di umano ang taong bayan tungkol sa totoong kinakaharap ngayon na mga problema ng bayan. Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez kumilos na sa Korte Suprema at tahasang kinumpirmang pinasabina na ang mga taong nasa likod umano ng maanumalyang blanco ng nasabing BICAM report. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kung ayaw nyong sumagot, sa Korte Suprema tayo maghaharap at sa Korte din kayo mananagot. Matapos ang paghain ng temporary restraining order sa kaso ng 2025 national budget at ang di umano'y anomalyang pangdudoktor na mga ilang technical working groups sa nasabing 6.3 trilyong budget, Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez tahasang kinumpirmang pinasabina na ang mga taong nasa likod ng manumalyang blank figures ng nasabing BICAM report. Pinadala na sa Kongreso at kay Romualdez ang sabina na galing kay Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot ang Kongreso, Palasyo, sina BBM, Bersamin at ang Senate President ng Senado na si Chis Escudero patungkol sa nangyaring mga blankong BICAM report sa 2025 GAA. Hindi nga raw malilihis sa mga totoo at importanteng issue kahit pa tuluyan nilang ipina-impeach ang Vice President na si Sara Duterte dahil ang totoong panluloko ng mga ilang mambabatas sa Kongreso at Senado at Palasyo ay ang nakawin di umano nila ang pondo ng taong bayan. Hindi nga raw nakakalimot ang taong bayan sa tunay na totoong usapin o issue na kakaharapin ng Senate of Philippines o Office of the President at House of Representatives matapos ang di umano'y pangkukunsyabahan ng ilang technical working group members at ang mga BICAM report committee kung saan tila may kumpirmadong may maanumalyang nangyayari sa 2025 national budget kung saan hindi pa raw nadiskubre ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng ilang kongresistang si Isidro Ongab. Hindi raw malalaman ng taong bayan na iniikutan na sila sa ulo ng mga ilang mambabatas. Narito naman ang dagdag at buong paliwanag ni Lian C. tungkol sa usaping ito. And I quote, non-extendable. Balik tayo sa totoong issue ng bansa.
ang maanumalyang Budget 2025 National Budget na sinasabi ng marami bilang isang most corrupt budget in history. Supreme Court PH has already notified the Congress, House, and Senate of the Philippines and the Executive Secretary for them to comment on the petition filed by Attorney Vic Rodriguez and Isidro Onga within 10 days from February 4 to February 14, which is non-extendable. So may pa-Valentines ang Korte Suprema sa Kongreso at kay Bersamin. Hahaha. Ano ang mangyayari kapag hindi sinagot ng respondents ang petitioner sa loob ng 10 days? If the respondents fail to answer within 10 days regarding the petition questioning the anomalies of the 2025 Philippine National Budget and the blanks on the BICAM report, the petitioners may seek legal action or escalate the matter to the Supreme Court. The court may decide on the petition, potentially leading to a review of the budget and its alleged anomalies. It's worth noting that the Philippine Constitution grants the Supreme Court the power to review and decide on cases involving the constitutionality of laws, including the national budget. The respondents' failures to answer within the given time frame may be seen as a lack of transparency and accountability, which could further fuel public scrutiny and calls for action. So once na na-review ng Korte ang 2025 national budget, makikita ng Korte ang zero budget ng PhilHealth, which will explain to Judge Javier's statement about the bankruptcy of PhilHealth. Makikita din ang hindi pag-priority sa pondo ng DepEd Philippines at mga bilyones na idinagdag sa mga pondo ng HOR, OP at DPWH. Baka nga ma-appalled, let's borrow the word of Juan Ponce Enrile, ang Korte pagparehong na-review ang NEP at ang GAA 2025. Hahaha. And as per Attorney Rodriguez ay nag-file na din sila ng motion sa Korte to issue a subpoena duces tecum para mailabas ang enrolled bill or final GAP General Appropriation Bill so we can compare it from the ratified and signed BICAM report. It seems sobrang magiging exciting ang oral argument to address the petitions and determine the fate of the 2025 budget kapag sumagot within 10 days ang respondents through the Solicitor General Menardo Guevara on behalf of the Philippine government. End of quote. Ang totoo Grabe, no? Grabe yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Nung si Tatay Digong nakaupo sa Malacanang, sa palasyo, wala kang mabalitaan na kurakot, no? Kahit yung mga krimen sa kalsada, wala. Mga adik, snatcher, walang ganun. Pero ngayon, lantaran, no? Lantaran. Sino nagsasuffer? Taong bayan. Sayang lang yung mga, yung boto sa kanila. Pinagtiwalaan sila tapos, grabe ang kurakot. Sana guys, sa susunod na halalan, itong darating na halalan, PDP. Yun lang guys. Kung gusto niyo maging maayos ang bansa natin, makinig tayo kay Tatay Digong, kay Tatay Duterte, dahil siya ang nakakaalam ng lahat na makakabuti sa atin. Dahil siya yung may malasakit. Walang malasakit yung mga ngayon eh. Wala. Kung may malasakit sila, bakit tignan mo yung pondo? Yung pandaraya nila sa national budget. Grabe. Yan, buti na lang. Naglabas na ng subpoena yung Supreme Court. Dapat dyan, mga makulong lahat yung mga yan. Di ba? Para hindi pa marisan. Grabe. Tuloy natin guys. Ang usapin, babalik ko po kayo sa sentro. Ang totoong usapin ay ang maanomalya, immoral, unlawful, invalid at unconstitutional 2025 budget. Papaalalahanan ko po kayong lahat. Yung impeachment na isinampa laban kay Vice President Inday Sara Duterte is nothing but a diversionary tactic. Totoo yun. Yun yung taktika nila para hindi mapansin
yung yung mga budget na ninanakaw nila. Yun ang mga takto nila para mawala yung issue sa BICAM. Diba? Si BP Sara, alam ng taong bayan na walang kasalanan. Alam ng lahat na wala siyang ginagawang mali. Dahil yung paratang sa kanya, yung maling paggasta sa confidential fund, di ba? Confidential yun eh. Ewan ko. Gumagawa sila ng taktika, issue, para yung kanilang issue mapagtakpan. Yun nga yung BICAM. Di ba? Yung pagpirma nila ng blanco. Grabe. Kaya dapat makulong yan! Makulong yung mga yan! Di ba? Payag ba kayo, guys? Payag ba kayong makulong sila? Ako payag na payag ako kasi kawawa tayo, guys. Sa totoo lang, kawawa tayo. Tuloy natin. Version lamang po ito para malihis sa higit na malaki, maanumalya at unconstitutional at criminal na 2025 budget. Kaya wag po tayong mawawala doon sa tunay na usapin na dapat panagutin natin sa ngalan ng transparency and accountability ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Singilin natin sila. Tama. Bakit kayo nagpasa ng isang maanumalyang 2025 budget base sa isang blankong bicameral conference committee report na inyong rinatipikihan, inaprubahan, pinirmahan at ifinail sa House of Representatives Bills and Index Service. At patuloy po tayong humihingi ng transparency and accountability. Just yesterday afternoon, hindi lamang po tayo nakapag-live, pagpaumanin po ninyo sapagkat napakarami nating hinaharap kahapon, pati sa ating mga kampanyang gagawin sa nalalapit na pagbubukas ng national campaign. But just to give you an update, at mahalaga na na-update ko po kayo sa usapin ng budget na ifinail natin, yung questioning the constitutionality of the 2025 budget. Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, ating pananagutin kung kaninong makating kamay yung nagpuno ng mga patlang, ng mga blanco, dyan sa Bicameral Conference Committee report. Hanggang ngayon, palaisipan, babae ba yung may makating kamay na yan? Lalaki ba yung may makating kamay na yan? Grupo ba sila? Marami ba sila? Malaman natin na bukod ba dito sa Bicameral Conference Committee na tinatawag na third house or third chamber, meron pa bang fourth house or fourth chamber na higit makapangyarihan sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat hinayjack po nila yung proseso, yung tamang proseso ng pagpasa ng budget. Kaya po kahapon ay naisumite na po yung ating sulat dyan sa Secretary General ng House of Representatives. Ito po yung kopya. May tatak po ito. At ang tema po ng ating sulat na inihain sa Secretary General ng House of Representatives, hinihingi po natin yung komposisyon o yung pangalan kung sinong bumubuo nung sinisisi nilang technical working group o technical staff ng mga House of Representatives Committee on Appropriation. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat matatandaan ninyo, sinisisi ni Stella Kimbo na ito po ay pinuno, yung blanco, ay pinuno nung mga technical working group, yung mga miyembro, o pinuno nung technical working staff, yung mga kaawa-awang empleyado, na alam ko yung empleyado ng House of Representatives, kayo po'y matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng technical working group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal. Laban dyan sa kung sino man yung mga nakialam dito sa ating budget sapagkat hindi po katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng ilang elitist at corrupt na politiko. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary, kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi nga po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng Technical Working Group ng Committee on Finance ng Senado. Dahil nga sinisisi nga nila yan Natatandaan niyo yung isang senador na naguhugas kamay, hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya magpuno ng mga blanco. Kaya nga sabi natin, grabe no? 6.3 trillion. Grabe
buti na lang si Tatay Digong nandyan siya. Buti na lang. Dahil kung wala si Tatay Digong at yung mga nagbigay sa kanya ng report na yan, no? Kung wala ng mga yan, wala tayong alam. Saan mapupunta yung 6 trillion na yun? Diba? Oy! Sa bulsa! Kung ano naman mabibili nila, may mga bibili ng piluka. Gayot-gayot. Ayan. Diba? Magagarang kotse. Diba? Grabe. Grabe talaga. 6.3 trillion pesos. Kung walang nakaalam dun, kung wala si Tatay Digong. Paano na? Walang makakaalam. Saan mapupunta? Grabe, dapat lahat ng kasabwat dito, dapat talaga makulong. Kung maaari nga, bitay Di ba? Ano guys? Payag ba kayo sa bitay? Pabitay natin sila. Diba? Para hindi pa marisan. Naghihirap na yung taong bayan Di ba? Naghihirap na. Tapos ganun lang ang gagawin. Pera ng taong bayan, buwis yan. Diba? Sa buwis ng gagaling yung binabayad natin buwis sa gobyerno. Yan yun. Ninanakaw nila. Pasalamat tayo, nandiyan si Tatay Digong. Diba? Ako, payag ako. Talaga makulong at mabitay yung mga yan. Guys, mag-comment na lang kayo kung payag kayo. Diba? Sarap yung makita mo Makita mong bibitayin sila. Parang di pa marisan. Grabe. Simula nang maupo yan. Ang daming nagbago. Ang dami. Meron nga akong napanood. Grabe. Babae. Nag-live pa. Nagsasabu. Sus, Mariosep. Kay Tatay Digong, meron bang ganun? Wala, takot sila kay Tatay Digong. Pero ngayon, puro na mga bangag. Tuloy natin. Demote mo yung sarili mo, i-promote mo yung staff mo. Ikaw ang maging staff, sila ang maging senador. Total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan, bantayan at susuriing mabuti yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po ibig sabihin nun? Humihiling po yung ating mga abogado sa Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Sapagkat kausap ko lamang ho kanina si Congressman Sid Ungab, yung aking kapwa petitioner at maisog na kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Sid Ungab. Hanggang sa ngayon ay wala pong maipakitang enrolled bill ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa Korte Suprema mag-issue ng subpoena para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. I-final din ito kahapon. So tuloy-tuloy po yung ating kaso. Hindi po natin pinababayaan ito at ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung sino yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority. Ilan lamang po ito bukod pa sa violation of RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law, ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po ang usapin sa budget sapagkat ito po ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. We're going to tackle as well the impeachment. At kanina nga, nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Tama po yun, God save the Philippines at kayo. Narinig niyo ba yung guys yung sinabi niya nung nagsalita si BP? Diba tinanong siya ng media kung ano yung reaction niya sa impeachment? Ano sagot niya? Isa lang yung sasabihin ko, sabi niya, God save the Philippines. Doon pa lang makikita mo na si Sara Duterte, ang ating VP,
ay walang kasalanan. Walang ginagawang katiwalian. Doon pa lang, makikita mo na, malalaman mo na walang ginagawang mali ang ating BP. Diba? Ngayon, kung may konsensya sila, God save the Philippines. Kung may konsensya yung mga gumagawa ng katiwalian, maiisip nila yun. Maunawaan nila yun. Diba? Na sila yung may mga pagkakamali. Hindi yung si BP Sara. Diba? Grabe, maliwanag na maliwanag. Ginagawa nilang issue yung tawag nila doon, confidential fund ng ating BP. Ginawa nilang issue yan, confidential fund, para mapagtakpan ng mga ginagawa nilang katiwalian sa gobyerno. Diba? Pera. Grabe. Kaya pala maraming talagang makikipag-awa, makikipagpatayan para lang mahalal. Diba? Ma-elect, makaupo, magkaroon ng kapangyarihan. Diba? Ang laki pala ng perang involved dyan. Grabe. Sus! Iyo po ay katulong natin sa paglalaban dito sa maanumalyang ginagawa nila sa Pilipinas. Ninanakaw po ang pera nating mga Pilipino. Hindi po natitigil dyan. Bukod sa pera at kaban ng yaman nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin din nila. Nagyayabang ang mababang kapulungan. Oo nga. Diba? Kasi pati yung pagiging posisyon pagiging BP ni BP Sara, once na na-impeach siya at nawala siya sa pagiging vice presidente, hindi na siya pwedeng tumakbo ng kahit ano pang posisyon sa gobyerno. Hindi na siya pwede. Kaya gumagawa sila ng paraan para ma-impeach talaga, mawala sa serbisyo ang ating BP. Grabe yung ano nila. Grabe yung mga taktika nila. Pero, kahit mawala si BP sa posisyon, akala ba nila hanggang doon na lang matatapos? Hanggang doon na lang matatapos ng lahat? Hindi! Mawala man si BP Sara sa posisyon, nandiyan pa rin yung kanyang mga kapatid. Hahabol at hahabol yan. Iluluklok yan ng taong bayan. Diba? Nandiyan si Pulong. Diba? Ay, nako. Tingnan natin. Halos magti-300 na raw po na kongresista ang pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam po ninyo, yung 300 na yan, wala po yan. Sapagkat ninanakaw nila ang sagradong mandato ng 32 milyon, ulitin ko 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating lahat. Ninanakaw po ito ng iilang elitistang mambabatas. 300, lagay mo ng 300 silang pumirma riyan, o less than 300. 300 na elitistang mambabatas ang ninanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa 32 milyong Pilipino na malaya democratically, lawfully, legally, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. So ito po ang ating bantayan. At uulitin ko, babalik ko po kayo sa sentro, ang ginawa nilang impeachment case laban kay Inday Sara ay isang malaking distraction. Linalansi po tayo, linalayo sa higit na malaking usapin, yung unconstitutional 2025 budget. Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, sa huli, ang tagumpay ay ang sambayanang Pilipino. And I agree with her. At yung kanyang sinasabing panawagan, God save the Philippines, lahat po tayo kumilos. Lahat tayo kumilos. Nakakatawa,
Meron pong basihan doon yung insurrection sa impeachment sa kanya. Meron pang sedition dahil daw siya ay nagsalita sa isang rally na nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa napakaraming katiwalian na ginagawa ng Marcos administration. Wala pong insurrection doon. Ang insurrection po ay may mga armadong tao na sa kalsada na nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Meron na ho ba kayong nakitang may armas na nagrarally diyan sa kalsada na nananawagan na pabagsakin ng gobyerno? Wala rin pong sedition doon sapagkat meron na bang isang malaking kaguluhang naganap at ang sinisigaw ay patalsikin si Bongbong Marcos. Ito po yung mga elemento ng kasong insurrection at sedition. Makikita natin na talagang hindi pinag-aralan, hindi naman natin sila talaga asahan dyan. Talagang winawalang hiya po nila, linalapastangan at sinasalaula ang rule of law. They do not uphold, they do not respect, and they do not defend our Constitution. Yan naman o, ang advokasya sinusulong at hinihingi ng hakbang ng maisog. We have always been calling for the upholding, the respect, and the defense of our Constitution. Yan ang ating hinihingi. Kaya Van Laces Laquinta, tama ka Van, 32 million Filipinos na pumili at bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte laban sa 215, tawagin na natin sila mga AKAP boys. 250 na AKAP boys or Ayuda boys. Hindi po sila pumirma sa ngalan ng prinsipyo. Sila po ay pumirma sa ngalan ng AKAP at AYEX. Si Zermizak Nicosia, pumirma lang ang mga buhaya dahil sa pera. Kay Miriam ay heroes o hirose. Nililihis tayo Miriam, kaya wag tayong pumayag. Binabalik kong usapin, sinisentro ko uli dito sa na maanumalyang 2025 budget. Kaya payakap nga, Senator Vic, ipagpatuloy po ang kabutihan mo para sa bayan natin, para mawala ang mga buhaya at mag-iingat po kayo. Tama po yun, marami pong nagpapaalala sa akin, dagdag ingat at baka meron tayong mga banta sa buhay. Alam po ninyo, ang proteksyon ko ay kayo. At pinasisimple ko at I'm trying to simplify itong mga importante at tila malalalim na usapan para lahat po tayo ay bahagi at maging bahagi, marinig po tinig ninyo dahil ito po ay usapin hindi lamang ng mga nasa gobyerno, hindi lamang ng mga nasa politika, usapin po ito ng bawat Pilipino sapagkat pera ninyo ang Salute sa'yo, Atty. Vic Rodriguez. Ayan, napakabuting tao. Salamat tayo, may mga tumutuligsa sa mga buwaya. Yan. Mag-ingat po kayo at ipagdarasal po namin ang katagumpayan ninyo at ng ating lahat at ng Pilipinas. Mabuhay ka, Atty. Vic Rodriguez. Pinaglalaruan ng mga tiwaling mambabatas. So ito nga po, itong transmitted na yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat ito po ay isang diversyon, nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking personal na opinion bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Alam mo ninyo, ang trinansmit nila ay yung fourth impeachment complaint. Yung pang-apat, hindi ba't naririnig ninyo lagi na pagka ang impeachment ay within a period of 1 year, isa lamang ang maaaring proseso? May period po yan eh. Ano na po nangyari doon sa unang tatlong impeachment complaint? Bakit inuna yung fourth impeachment complaint? Sasabihin nila kasi nakakuha na ng higit sa 1/3. Wala po tayong debate ron. Pero titingnan po ninyo yung date. Tingnan nyo yung date kung kailan final. Tingnan ninyo yung oras kung kailan final. Certainly, absolutely, I'm sure, nauna po yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Bakit naunang itrinansmit yung pang-apat? Yan po ay paglabag doon sa constitutional process. Kinakailangan, unahin mo yung number 1, yung number 2, yung number 3. Hindi pa po nila nadirinig yun. Hindi pa nila nadedesisyonan pagdating sa form and substance. Kaya po ako, sa aking pananaw, ay hindi po ako naniniwala na tamang proseso yung fourth complaint ang kanilang na-transmit agad-agad. Sapagkat meron pong naunang tatlong complaint. Kinakailangan muna kanilang tapusin at bigyan ng tamang disposisyon yung complaint 1, 2, and 3 bago ninyo talakayin yung fourth. But be that as it may, na-transmit na nga po ito sa Senado. Ang akin lamang, tinatama lang natin yung proseso. Ako'y naniniwala na hindi tamang nauna yung fourth complaint. Fourth nga pang-apat nga Anong nangyari sa complaint 1, 2, and 3? Malinaw sa ating saligang batas. Sa loob ng period of 1 year, isang impeachment complaint lamang ang tatalakayin. Meron pa hong 1, 2, 3 bago yung 4
Bakit yung 4 ang inuna? Tinalunan yung 1, 2, and 3. Nauna po sila pagdating sa oras, pagdating sa petsa. Baka naman Atty. Vic Rodriguez, ang bilang nila nag-uumpisa sa mataas. 4, 3, 2, 1. Parang ganun. Atty. Vic, di ba? Mga baliktad niya. Baliktad ang uts. Ayan. Dapat inuna ho muna yung 1, 2, and 3. Again, babalik tayo. Ito po'y malaking diversyon para mawala ang init, para mawala ang usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Kaya binabalik ko po ang usapin dyan. Kaya Van, sir, ano pong update sa SC about the 2025 budget? Kagaya po nung nasabi ko kanina, naglabas na po ng kautusan ang Korte Suprema, inaatasan ang Senado, ang mababang kapulungan at ang tanggapan ng Pangulong sumagot doon sa ating demanda laban sa constitutionality o kini-question ang constitutionality ng 2025 budget. Ito po linabas nila, I think, nung Wednesday. Naglabas po ng kautusan ng Korte Suprema, binibigyan ng non-extendable 10-day period ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo na sumagot doon sa ating demanda laban sa 2025 budget. At ganun nga din yung nasabi ko kanina, sumulat na po tayo sa Senate Secretary at dyan po sa Secretary General ng House of Representatives. Hinihingi po natin yung mga pangalan ng mga empleyado ng Senado at ng House of Representatives na bumubuo doon sa tinatawag na Technical Working Group o yung Technical Working Staff. Para nang sa ganun, mabuo po natin yung ating pagbibuild up ng kaso at masampahan na po natin yung mga pumirma ng Blancong Bicameral Conference Committee report at kung kaninong makating kamay yung nagsulat ng mga pahalaga doon sa patlang o blanco na iniwanan po ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pananagutin po natin yan. At sumulat na rin po tayo dito sa Korte Suprema, nag-file po ng motion ang ating mga abogado na humingi ng makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po yun? Hinihiling po namin sa Korte Suprema na utusan ang House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill kung meron. Pero base sa aking pakikipag-ugnayan kay Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab, ulitin ko 2 beses itong naging chairman ng Committee on Appropriation, 1 beses naging vice chairman ng Committee on Appropriation at naging chairman din po ito ng Committee on Ways and Means ng House of Representatives. Marunong po ito heavyweight ito pagdating sa pagpasa ng budget. Alam niya ang tamang proseso at nagkausap po kami kanina, wala hong maipakita, walang mailabas na enrolled bill ang House of Representatives Bills and Index Service. Mahalaga yon sapagkat yung pinakita po namin sa inyo mga blankong Bicameral Conference Committee report na ratified, signed, approved, and filed doon sa House of Representatives Bills and Index Service, kinakailangan pareho sila nung enrolled bill. Pag yung enrolled bill may laman, kinakailangan may managot. Sapagkat tapos na po yung proseso Ang gagawin na lamang doon, ipiprint na lang. Kaya hinihingi natin yung kopya ng enrolled bill na hanggang sa ngayon ay hindi nila mailabas. Kaya tumakbo na tayo muli sa Korte Suprema. Nag-request po tayo through isang motion na mag-issue ng subpinahan na yung Bills and Index Service ng mababang kapulungan, ilabas yung enrolled bill na yan. Yan lang naman ho yan Ang usapin dito simple, ilabas ninyo yung enrolled bill, ibangga natin doon sa Blancong Bicam report. Magkakaalaman ho yan. Ilabas ninyo yung General Appropriations Bill. Kahit yun, ipakita din ninyo, matetrace po natin yan. Tama si Pangulong Duterte. Huwag ninyong paglaruan ang transaksyong gobyerno. Napakaraming papel po niya, napakaraming kopya. Hindi ninyo mapeperpekto ang inyong krimen. Ito na nga, inahabol namin kayo sa ngalan ng transparency and accountability. So yun yung update natin. Tuloy-tuloy po tayo. Hindi tayo magbibigay ng kahit na anong espasyo sa ngalan ng transparency and accountability. Si Christy Albert, Attorney Vic, all the way po, support namin sa inyo. Salamat. We love you. Ingat po kayo sa lahat ng kalaban. Marami po sila, pero mas marami po ang sambayan ng Pilipino. Yan. Ito yan. Mas marami tayo. Mas marami yung 32 million na bumoto sa ating BP Sara. Yan. Guys, narinig natin. Ipagdasal na lang natin guys yung mga abogado na gustong mapanagot yung mga bawa sa gobyerno. Pagdasal natin yung kaligtasan nila, yung wisdom, yung knowledge, diba? Yung safety,
diba? Yung protection, pagdasal natin sila. Dahil sila yung nagliligtas, kumbaga, nililigtas tayo sa mga taong magnanakaw. Diba? Dahil kasi, ang impact ng ginagawa nila yan ay sa atin. Diba? Sa atin. Kaya, ipagdasal natin sila. Pero huwag din natin kalimutan ipagdasal yung ating BP Sara. I-pray natin sila. Yung protection, yung guidance ng God, yung wisdom knowledge from God, na mapagtagumpayan lahat ng mga trials, di ba? Dahil yan mga ano nila, gusto nila mangyari, mawala talaga si BP Sara para mapagtakpan yung mga ginagawa nilang katiwalian sa national budget, di ba? Guys, kung hindi pa po kayo subscribe dito sa channel na to, Mekus Reaction, mag-subscribe na po tayo at mag-like. O share na rin po ang video nito. Ayan, maraming pong salamat. Hanggang sa muli. God bless you all. Mekus Reaction.